Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. O ano, suko na ba? Ayaw mo na? Ayaw mo nang maniwala sa Diyos dahil hindi niya sinasagot ang iyong panalangin? Alam mo, ang natutunan ko sa buhay ay ganito. May mga pagkakataon ng panalangin natin ay dinidelay ng Diyos. Bakit niya dinidelay? Una, gusto niya makita kung gaano tayo magtiyaga sa panalangin. Gusto niya makita yung ating pananampalataya. At higit sa lahat, meron siyang tamang panahon. At ang tamang panahon na ito ay ito yung time na kung saan mas makakabuti sa atin. Di ba sabi nila, God knows best. God knows best. Kaya nga, kapatid, kung meron kang hiningi at hindi pa rin tinutugon ng Diyos, magalak ka lang. Magtiwala lang sa Diyos. Pero isa sa mga natutunan ko rin ay, kung minsan gagamitin tayo ng Diyos para turuan yung iba. Sa papanong paraan. Alam ng Diyos na ang pananampalataya natin ay ganun na lamang. Meron tayong tiwala sa Diyos, marunong tayong maghintay, at gusto niyang ipakita sa iba na kahit hindi pa tinutugon ng Diyos yung ating mga panalangin at nakikita ng iba kung paano tayo mag-respond, makikita ng iba kung paano tayo may kapayapaan, kagalakan, kahit hindi pa tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin at nagtitiwala tayo, ay siguradong maapektuhan sila. Ibig sabihin, mabibless din sila. Kaya ito yung isang paraan ng Diyos para gamitin din tayong magmisyon sa iba sa pamamagitan ng ating mga tugon sa ating paghingi o sa ating mga panalangin. Kaya kapatid, anuman ang tugon ng Diyos sa iyong mga panalangin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam niya ang makabuti sa iyo. God knows what is best for us. Kaya, all things work for our good, sabi nga. Kapatid, ganito tayo kamahal ng Diyos at ito ang palala niya sa iyo at sa akin. Sa kwento ngayon, sa Ebanghelyo ngayon, na ang isang ina ay may anak na inaalihan ng demonyo. Siya isang hentil. Kaya nga, ang ginawa ng Diyos ay, sabi, hindi dapat ibigay sa mga tuta ang pagkain ng mga bata. Pero, alam ng Diyos kung gaano kalalim ang pananampalataya ng ina na ito. Alam niya kung gaano kalalim ang pagtitiwala ng nanay na ito. Kaya dinilay niya para ipakita sa iba kung ano ang pananampalataya ng babae. Kung gaano kababa ang kanyang loob. Kung paano yung pagtsatsaga niya sa paglapit sa Diyos. Kung tayo po ay na-bless sa ating reflection ngayon, bahagi natin sa iba. Bakit? Kasi punuin natin ang social media ng good news. Gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Ito yung iniwan na salita ni Father Luciano. So, be faithful to God and stay committed in loving God. God bless. God is good.